Bati naman kayo dyan. Hey. Hello. Dito kami sa park yan. Yan, lake. We are at Mill Lake Park. Yeah. Anyway, magandang hapon ulit sa inyong lahat. Ayan. Meron pa akong isang share sa inyo. Ayan. Ginawa ko ng separate video dun sa una kong video na ginawa. Aroy. Yon. Yon. So, yan guys. Patuloy tayo. Anyway, itong isang gusto kong i-share sa inyo is isang magandang balita doon sa mga Pilipino na temporary resident under temporary resident visa. So, di ba? Alam niyo na 'yon. Merong inilabas ang Canada na bagong o hindi na bago pathway. Binigyan ng chance ng Canada yung mga Pilipino na hindi lang Pilipino, yung mga under temporary foreign workers program or yung mga temporary resident, yung mga student permits, yung mga ganun naka postgraduate working permits. So itong chance para pag-apply ng permanent resident. So itong program na to ay napag-usapan ng matagal na panahon at maraming naghihintay dito. So itong pathway na to nung 2000, if I am not mistaken, nag-open to 2022 I think, or 23. So ito yung tinatawag na temporary resident to permanent resident pathway, o yung sa madaling salita, in other words, TR to PR pathway of 2026. So ito guys, sa mga hindi nakakaalam, sa mga Pilipino na nandito sa Canada, na pagkakataon nyo na ito. So kung mapanood nyo itong video na to, tapusin nyo, makinig kayo kung napaka-importante nito. So ngayong March lang, I think 2 days ago, ang Canada, based doon sa kita ko doon sa IRCC website, sa isang news doon, na nag-launch sila ng specialized to temporary resident to permanent resident pathway. So targeting 33,000 workers to help them transition to permanent status over 2025, 2026 and 2027. So ito guys is 33,000. Marami ito. The last time 2 years ago, I think 3 years ago, or 4 years ago, I think 90,000 yung kinuha. Ngayon 33,000. So ito ay isang initiative. Itong inisyatibong ito ay naka-focus on workers with strong roots in Canada, including those in essential occupations and rural areas, as part of 2026 to 2028 International Levels Plan. So ito is sa mga plano ng IRCC. So halos marami. So kung kayo ay temporary resident and kayo ay may valid, mamaya i-mention ko yung mga possible na posible, hindi pa ito yung mga requirements na kailangan. So posible pa lang na kailanganin, kasi wala pang guidelines. Officially mag-a-announce ang Canada ngayong April daw. So hindi natin alam kung first week, second week, third week o last week ng April. So actually wala pang guidelines kung ano yung mga requirements ang kailangan gawin. Yeah. So wala pa. So nag-soft launch sila ngayong March. So isa itong magandang timing para dun sa mga Pilipino na kailangan naka-prepare na yung mga documents nyo. Yun. So kailangan naka-prepare kayo lagi. Tulad nito yung mga ganitong bagay. Anyway, so ano ba yung mga key details ito? Ito rough, hindi pa to yung pinaka key details for 2026 TR to PR pathway. So
ano yung mga details nito. So, itong pathway nito targets 33,000 spots allocated for temporary foreign workers already in Canada. So, lahat ng nandito na sa Canada. So, ano yung timeline nito? The initiative operates over a 2-year period covering 2026 to 2027. So, hopefully, lahat ng mga Pilipino na nandito under temporary foreign worker or under work permit, under temporary resident na nagtrabaho dito sa Canada, nag-contribute, nagbayad ng tax, nag-contribute sa economy ng Canada, ay kayo po ay eligible dito. Yun. So, hindi ko lang alam kung ano yung mga requirements pa. Mamaya titingnan natin. So, and then, ano yung focus areas nito? So, ibig sabihin, ano yung industry? So, the pathway targets essential workers. Yung lahat ng mga target nito yung mga essential workers, including those in health, agriculture, transportation, construction, and food production. So, yun yung mga isa sa mga essentials, no, worker dito sa Canada. So, gagandahan dito guys, hindi lang yung under may hawak ng work permits, yung mga may study under study permit din, and then under postgraduate work permit. Yun, target yun. And then, so ano yung status nito? While launch as of early March 2026, detailed eligibility criteria, application forms, and specific finalized guidelines are expected to be released by Immigration and Refugees and Citizenship Canada IRCC in April 2026. So yung mga forms, yung mga requirements and other guidelines, i-release pa. Mag-final release sila ngayong April. So kailangan naka-ready kayo yung mga documents nyo. So sorry doon sa mga Pilipino na ngayon pa lang mag-aasikaso. Dapat habang nandito kayo sa Canada, under work permit kayo, lagi kayo magbabasa, lagi nyong bibisitahin, always visit Canadian the IRCC, yung immigration website, kaya manood kayo ng news para lagi kayong updated. So ano yung general requirements? Applicants generally must be in Canada. Yung general requirements yun. In general, dapat nandito with valid status, currently employed, and able to meet official language proficiency requirements. Yan. This initiative is part of a broader federal strategy to reduce the overall temporary resident population less than 5% by the end of 2027. It is recommended that interested individuals prepare documentations like valid language tests, educational credentials, and proof of current employment in Canada. So, yun yung mga general requirements. Yun. So, tingnan naman natin guys yung tawag dito. Ano ba yung mga possible na documents na kailangan nyo i-prepare? Possible, hindi pa ito yung mga posible. So basic lang naman to kung kayo ay nakapag-apply na ng PR or meron kayo knowledge how to apply permanent residency, ano yung mga kailangan requirements. Na-mention ko kanina yung mga general requirements. So ito naman yung possible requirements, di ba? So bakit kailangan nyo preparing early for the TR to PR pathway? Bakit kailangan ma-matter yon? It matters because yun na nga, sabi ko nga, ang Canada, immigration ng Canada, pabago-bago ang isip. So kung kayo ay naka-ready mga documents nyo, hindi kayo mahihirapan. Kung may mag-open ng panibagong program na kayo ay qualified, madali kayo makakapag-apply. Yun lang, ganun kasimple yun. So, ano ba yung mga key documents required for TR to PR pathway? So, meron yan. Okay. Number 1 is, ano mga yung key documents? Ito, madalas tong hinihingi. Kasi based sa experience ko, sa pag-apply ko ng permanent resident, ito yung mga key
documents required for TR to PR pathway. So number one is proof of language proficiency. So may English test ito, guys. So language skills test are the key requirements of most Canadian immigration programs. This test allows IRs excuse me po. Excuse me. Yon. Oh my god. Yeah, kailangan ng English test. Yon. So meron namang mga accredited test typically included. Ano yung mga accepted test na tinatawag? Merong SALPIP, general. So dapat ang kunin nyo, guys, ano ha, yung general, hindi yung pang study, pang student. So dapat yun sa general. So IELTS, general training, ano ito, PTE core, TEF Canada, and then TCF Canada. Yun yung mga English, nagbibigay ng English test. Yan. Language test results are usually valid for 2 years. So dapat yun nga sinasabi ko, yung English language test is valid yan for 2 years. Dapat noon pa nag-prepare na kayo. Ayun. Pangalawang isang mga key documents is yung police certificates o para sa criminal background checks nyo. Like tayo sa mga Pilipino, kababayan natin, tayo ay magsasubmit ng NBI. So kung halimbawa kayo ay medyo tagilid yung ano nyo, kasi ang NBI sa atin 1 year lang yata o 6 months. Kung wala na, medyo gahol na kayo sa oras, pwede kayo may utusan sa Pilipinas, and then pag nakabayad na kayo, yung official receipt ng police ng NBI nyo, pwede nyo i-submit yon. So ibig sabihin, proof yon na nag-secure kayo ng police certificates or NBI. So mangyayari doon, to be follow na lang yung hard copy. Ang importante doon, may proof kayo na kumuha na kayo. Pwede nyo i-submit yung official receipt doon ng NBI galing Pilipinas. Yun yung isang tip ko sa inyo. So pwedeng i-submit yun. Kahit ma-delay yung ano mo, yung NBI clearance mo, yung hard copy. Pwede yung official receipt. Importante meron kang documents, proof na kumuha ka. Okay? So kasi kapag wala yon, anything man doon, kahit proof man lamang o papel na official receipt, madi-deny kayo na. Marami nangyari na yan. Okay? So pangatlo is proof of education. Ito medyo ano to, kung yung kailangan nyo ng WES, magpapaano kayo, credential assessment. So ngayon, kung ngayon pa lang kayo mag-aasikaso, maraming nakapila, matagal ang processing. Dati kumuha ako ng WES, nagpa-credential assessment ako, umabot 3 weeks to 1 month. Ewan ko ngayon. So isa yan sa mga kailangan i-consider nyo. So yeah, kailangan ng educational credential assessments for foreign degrees. Kung mayroon kayong graduate kayo ng Pilipinas o kung sa amang bansa, pwede magsasubmit kayo ng credential assessment. So yun yung proof of education nyo. And then official transcript of records for Canadian education. Kung dito kayo nag-aral, yung transcript nyo dito. And then diplomas or certificates kailangan nyo. Yeah. So bakit ba kailangan ng ECA? So for Canada Immigration verifies how a foreign degree compares to a Canadian credential. These assessments are generally valid for 5 years. So pwede kayong kumuha niyan in advance. Noon pa dapat. So pang-apat is employment records. Kailangan to, guys. Kailangan to. So ano ba yung mga employment records na kailangan niyo? Employer reference letters. Kailangan yun. Pay stubs. Kailangan yun. T4 tax documents. Yung T4 sa CRA yun, para makita kung nagbabayad kayo ng tax. Yun. And then employment contracts. Let's say yung work permits nyo, contracts nyo. Yan. Kailangan yun. Or pang-lima is proof of current employment in Canada. So ano yung current employment nyo sa Canada? So ano yung mga kailangan dito? Valid Canadian work permit. So yung work permit nyo, kailangan yun. Employer reference letter, recent pay stubs, employment contracts. So yung recent pay stubs nyo, kailangan yun. So these documents help confirms that the applicant is currently working legally in Canada.
So bawal yung illegal na nagtatrabaho, di ka pwede dyan mag-apply. So pang-anim, sunod na requirements is yung travel history nyo, kailangan yun. So let's say all applicants must provide the record of their travels outside their country of origin or residence for the past 10 years. Kailangan yon. So doon naman sa form na pipilapan ninyo, doon nyo ilalagay doon yung mga may form kayong pipilapan doon. So nandun doon yung ilalagay travel history nyo. Let's say nagtrabaho ka ng Hong Kong, nagtrabaho ka ng Saudi, lahat yun. Yun. And then doon pala additional doon sa police certificates, let's say yung mga bansa na tinirahan mo ng more than 6 months, let's say 1 year, 2 years, more than 6 months, let's say Hong Kong nagtrabaho ka, o Taiwan, or Middle East, o kahit saan mong bansa, kailangan nyong mag-provide ng police certificate na galing doon sa bansa na yon, bukod doon sa iyong country of residence. Yun. Hindi po ako disclaimer na hindi ako immigration consultant. So meron lang konting knowledge based doon sa nabasa ko. And then meron din naman akong experience pag-apply ng nung nag-apply ako ng work permit. Yung work permit nga lang, hindi permanent residency. Pero kahit pa paano, may knowledge ako. Yan, and then based dito sa na research ko, ito lang yung pinagbabasehan ko. Okay? So yun. Ano dun sa travel history, anong kailangan doon? So for the past 10 years ililista nyo lahat ng mga pinanggalingan na bansa, travel logs, passport stamps, airline booking confirmations. Yun yung mga kailangan nyong i-provide doon sa travel history. So number 7, identity and civil status documents. So ano ibig sabihin nito? Ito yung the applicant must provide documents confirming their identity and family relationships, such as passport na, birth certificates, marriage certificates, adoption documents, name change certificates. So kung nagpa-change kayo ng name, kailangan meron ka din documents. So dito sa identity and civil status documents, kailangan ito din ng family mo. Kung meron kang pamilya, anak ng asawa mo, kailangan mong kumuha din nun. Yon. Number 8 is proof of status in Canada. So, excuse me, ano ba yung status mo sa Canada? So, anong kailangan doon? Yung work permit mo, kung yung study permit mo, visitor's record mo, early stamp or electronic travel record. So, yung proof of status ng sa Canada, yun. So, applicants applying form inside Canada must demonstrate valid immigration status such as work permit, study permit, visitor's record, entry stamp or electronic travel records. Yun. Those who have applied to extend their permits before expiry may be able to prove maintained status in Canada. So kung medyo nag-expire na yung work permit nyo, and then nag-apply kayo ng extension, and then kasi nag-apply kayo nito, let's say nag-apply kayo TR to PR, pero ang status niyo is maintained status or implied status, kailangan din kayo mag-provide ng documents doon, para ma-consider na legal yung stay nyo, para makita ng Canada. So yun. So documents for family members naman, ano yung mga kailangan doon? So if family members are included in your application, they may also need to provide, number 1, passports and identity documents, police certificates for those who are more than 18 years old na. So naka 18 pataas, kailangan yon ng police certificates. Pero less than that, mga minor, hindi kailangan ng police certificates ng minor less than below 18 years old. Okay? So travel histories din ng family members mo, yung mga pinanggalingan ng bansa kung meron man. So kung wala kayo ibang mga pinanggalingan ng bansa, you're lucky. Hindi nyo kailangan mag-secure nun. Okay? So yun. So additional documents for special situations. So may mga special situation, additional documents na pwedeng hingiin ng IRCC sa inyo. Ito kailangan nyo i-prepare ito. Kasi possible na manghingi ng ganitong mga documents sa yung RRCC as a supporting document na to.
So, pag may mga special situations na to. Number one, in some cases, IRCC may request additional documentation such as letter of explanation for employment gaps or missing documents. So, minsan, kung may mga missing documents ka, mag-i-email lang ang ano sa inyo, ang IRCC, hingin yung mga dokumento na yon. Yon. So, proof of common law relationship. Yan. Evidence of organizational membership or volunteer work. Yeah, pwedeng let's say kayo ay member ng Armed Forces sa Philippines, o police kayo sa Pilipinas, hihingan kayo ng additional documents yan. Yan yung alam ko, nabasa ko yan. So, yeah, yung mga ganun. So, providing clear explanation for any inconsistencies can help avoid delays in processing. So, yun, pag may mga special documents na hinihingi ang IRCC, kailangan explain nyo na maayos through letters. So, yun, ano ba yung mga tips to prepare your TR to PR application? Kasama na dito yung mga tips. Okay? So, to improve your chances to success under TR to PR pathway, consider this preparation tips. So, unang-una, mga tips para hindi kayo mabala. Ito, sinabi ko rin to doon sa kaibigan ko. Pero hindi ko pa ito alam. Ito yun yung tip ko. Kasi ito, mabilisan yan. Mabilisan lahat yan. Talagang punahan yan. So, kailangan, number one is, scan and organize documents in advance with clear file names. Yun, i-organize nyo. Ilagay nyo na sa computer lahat yun. I-scan nyo. And then, i-reduce nyo yung file. Yung file nung inyong o yung data files, i-reduce nyo yung size. Kasi sa pag-upload ng documents, guys, na experience ko, meron lang required na file size yung IRCC sa pag-upload. Hindi ko alam kung ilan, pero alam ko 5 or 10 MB. Hindi ko alam ngayon kung gaano kalaki yung file. Yan yung kailangan, isa yan sa mga tip na kailangan nyo gawin, na kailangan nyo i-consider. Yun. Number 2 is check documents validity period, especially language tests and passports. I-check nyo yun, mga yun. Mga language tests, may mga expiration. Yan. Let's say, police certificates nyo, WES, English language test, yun. So, in advance, hanggat wala pa yung guidelines, yung official launch niya, mag-request na kayo sa employer nyo ng reference letters to avoid delays. Mag-request na kayo ng reference letter in advance. Okay. Number 3, prepare explanations for gaps in employment or travel history. So, kung may mga travel history kayo na kalimutan nyo, and then may mga gap kayo sa inyong employment record, mag-provide na kayo ng explanation. I-attach nyo doon sa mga documents na yun yung letter of explanation nyo para hindi na kayo madelay o matagalan. So, yun. So, these steps can help ensure your application is complete and ready for submissions. So, yun yung mga possible na mga requirements and tips sa pag-apply nyo dito sa TR to PR pathway this 2026. So yun guys, hopefully hiling ko na maging successful yung inyong pag-apply ngayon, at sana kayo ay ma-include o makasama doon sa 33,000 na yun mag-apply ng PR ngayong taon. So, hangad ko ang inyong tagumpay. So, tsaga-tsaga lang, and i-prepare nyo na lahat ng mga kailangan nyo. Mag-research kayo, tingnan ninyo kung ano yung mga possible na requirements or ano pang kailangan, mga guidelines dun sa pathway na yun. I-check na yun. Lagi kayo mag-check araw-araw kasi baka biglain na lang yung pag-launch na hindi nyo alam. Unahan yan, sigurado. Yun. So yun guys, and hopefully nakatulong yung explanation ko na yun, yung paliwanag ko, yung share ko ngayong araw. Yun. So, yun, hanggang sa muli.
Sabi ko nga, ulitin ko, pakisupport na lang po ng aming YouTube channel. Please like and share, and then hit the notification bell button para lagi kayong notify kapag may bago akong video na ginawa or in-upload. Okay, so yun guys, and kami ay magpapatuloy sa aming paglalakad, and yeah, mami, paalam na kayo. Yeah, kasama ko sila ngayon. Yeah, po muna kami kasi sabi ko mag-vlog muna. Anyway, thank you so much guys, and sa magandang linggo ng araw sa inyong lahat, and hanggang sa muli, bye.